So bale, star yung ilalagay natin. So nasa 300 plus lang ito. So pare-pareho lang naman yung mga iba dito. Halos nire-rebrand lang ng mga iba, kaya medyo mahal, no. So parehong China lang naman yung mga pinag-orderan yan. So kung gusto nyo ng mga legit na Thailand or Indo, edi sa overseas kayo bumili. So yung iba kasi doon lang din naman nila binibili yan sa China. So dito halos same lang sila, no. Kaya tamang tama yung binili natin. So itong nasa left side yan yung star. Tapos itong nasa kanan, ito yung genuine, yung original. So ayan, no. Check natin. So ito 13 teeth, ito 14 teeth. So ito yung sa genuine, yung timbang niya 156.09 grams. Ayan. Tapos ito yung aftermarket. So halos same lang sila, oh. O, di ba? So saktong-sakto lang yung timbang. Okay. Tapos lagay na rin natin itong gasket. So ganyan yung posisyon niya. Tingnan daw. Oh, okay, ilagay mo na yan. So ito ilalagay na natin. So meron muna tayong i-check dito yung rotation niya. Kung ilan yung ikot ng gulong bago niya ma-reach. Ayan, ganyan muna kayo. Hindi naman malalaglag yan, no? Hindi naman. Isang tornilyo kung gusto mo lagyan. O sige, lagay mo muna isang tornilyo. So dito nga pala, no, nagpa-full tank tayo. Ayan, so magre-reset tayo. Bali almost 2 weeks ko na palang ginagamit yung 14 teeth. Ayan, update ko kayo. Yung gamit natin dito premium. Ayan, 66.80 na yung gas dito, ah. So babiyahe tayo ng Pangasinan. I-update ko kayo kung ilan yung konsumo niya. So bali dito nga mga kalpa, no, ito yung motor natin na naka PZTech CBT cover, naka slatted, tapos DDC. So nandito tayo ngayon sa San Clemente, Tarlac kasi punta tayo dun sa Pangasinan, graduation kasi ng pinsan ko. So ito, update ko kayo sa fuel consumption nya. So full bar pa rin simula nung nagpagas tayo kanina, 38.6 kilometers per liter. Ayan, yung natakbo na natin dito is 37.7. So matipid naman siya. Yung sa 34 ay yung sa 14 teeth, so 43 kilometers down to 38 kilometers per liter. I-update ko kayo, no. So pag rat-ratan, medyo matakaw sa gas yung 14 teeth na gear. So nagre-range siya sa 36.9 fuel consumption. And dito na tayo sa Aguilar, Pangasinan. So tino-torture test din natin yung PZTech na CBT cover. Ayan, oh. So update ko kayo mamaya. Tara. So bali dito, no, galing tayo ng Sual. Yung natakbo natin nasa 82.8. So ito yung update sa 14 teeth gear. Tapos yung fuel average nya, medyo magastos lang sa gas yung 14 teeth. So biruin ninyo, pag company stock nasa 45-46. Tapos nung nag-upgrade na tayo ng mga spring, mga bola, pumapalo na lang siya sa 43. Tapos nung nagpalit tayo ng 14 teeth na gear, eto. So ang laki ng difference. So long ride to, dapat medyo matipid. So pumapalo na lang siya ng 34.4. So tignan natin kung hanggang ilang kilometers yung kaya ng full tank. So bali dito mga kalpa, no, and update ko na kayo, no. So sira kasi yung GoPro natin, eh. So bali dito, ayan, 2 bar pa siya. Pero tignan nyo naman yung odo nung unit natin simula full tank. Kaya niya mag 130. So yung previous vlog natin, simula full tank hanggang blinking, umaabot ng 149 kilometers, eh. Ayan, no. Tapos yung fuel average nya naglalaro sa 36.5. Ayan, no. So ibig sabihin hindi accurate yung sa
fuel average pagka nagpalit ka ng gear. So mas tumipid pa nga yung unit natin nung nagpalit tayo ng gear. So bali naka-remap na to 19 horsepower, pero tignan nyo naman oh, 'di ba? Alangan dayain ko kayo. Ayan, hindi ko inedit yan oh, 130.3 oh, yung trip B, 'di ba? And pauwi na tayo rito. And welcome to Paniki. So waswasan pa yung natin dito, takbo. So hintayin kong maubos kung ilan yung kaya niya. So dito pala kakauwi lang natin. Ayan. So 1 bar pa yung natira. Tignan nyo naman na yung tinakbo. 144.8 kilometers. 'Di ba? So etong sa fuel average niya, di siya accurate, Tapos kung i-check natin yung laman ng tangke, ayun ang dami pa. So focus lang natin, flashlight ko. Ayun ang dami pa Madami pa yung 1 bar. So nakatagilid lang kasi kanina kaya nagbi-blink, pero nung sinentro ko siya, so 1 bar pa. So hindi ko na papaabutin ng nagbi-blink, So kaya siguro nito hanggang 160 kilometers full tank down to blinking, So bale ulitin ko yung setup natin dito sa Honda Click 160, repace na fully drive pace, tapos straight 12 grams na bola, and then direct dry clutch, stock center spring, Tapos naka high flow air filter, ayan, tsaka naka remap. So 19 horsepower. Yun yung kagandahan pagka naka-remap yung unit ninyo, Sobrang tipid. So makokorek yung AFR nya. Tsaka napakaganda sa long ride ng naka-remap. So nagka-aberya lang tayo kahapon kasi nag-overheat yung DDC natin, Kapag paahon sa suwal, may angkas tayo, tas may mga bitbit tayo, hindi ko na na-videoan. So mahina siya sa ahunan, So nakita nyo naman yung previous vlog natin doon nung nag-repack tayo. Talagang sunog na sunog yung DDC natin, pati yung mga grasa. Buti naagapan agad natin, So yun lang ang update dito sa naka 14 teeth gear, So once pala na nagpalit kayo ng 14 teeth gear, hindi na magiging accurate yung fuel average nya. So magbase na lang kayo dun sa tinakbo. So ayan, goods naman mga kalpa. Sa arangkadaan, pagka magte-take off ka sa 14 teeth, medyo nahihirapan siya, Pero pag nakabuelo ka na, talagang ibibigay niya yung performance tsaka yung speed maganda yung 14 teeth. So sa ahunan din malakas din siya. So hindi na ako magpe 15 teeth kasi sobrang pang high speed na yun So nagbubundok din kasi tayo, kaya okay na tong 14 teeth dito sa settings natin, So sa mga nagbabalak mag 14 teeth, ayan, star lang yung gamit natin. Nakita nyo rin naman yung timbang, halos same na same sila. So hindi ampaw yung nabili natin. So isang manufacturer lang naman ata yan sa China. Bale nire-rebrand lang din. Tapos dito naka-pipe pa tayo So wala nga naman magsinungaling ako sa inyo. So yun yung full review natin dito sa 14 teeth. Tsaka maganda rin ang DDC, matipid siya, walang dragging. Tsaka yun lang, may mga pros and cons lang siya, So kapag gusto nyo bumili nung E-Star na 14 teeth gear, so iwanan ko na lang yung pinagbilhan natin dyan, So yan mga kalpa, magpapagas na ako nito. So hindi ko na hintayin na mag blink blink siya, So kayo nang bahalang humusga. So kung ako sa inyo, try nyo na lang din yung ganitong setup, So yun lang mga kalpa, and thanks for watching and goodbye.